Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here. At ngayon po ay July 9, 2025. Declare po na walang pasok ang mga estudyante pero tayo po ay magbibigay serbisyo sa ating pinakamamahal na eskwelahan, Bautista Elementary School. Wala si kuya pero okay lang yan. Kahit wala yung kapatid ko dyan sa school, tuloy pa rin ang ating serbisyo. At hindi pa ako pumapasok sa school, nagdo-document na ako dahil po ako ang in charge sa vlogging. Tapos yun nga, pinicturan ko din at saka binidyuhan yung mga talong kasi pagpasok nyo po sa Bautista Elementary School, talaga pong yung mga gulay yung sasalubong sa inyo. Actually, ang mga talong na yan ay konti na po yan. Kumbaga yan na yung mga bagong sibol. Nung unang punta namin dito, last Brigada Eskwela, napakalalaki at napakakahaba po nung talong. Siguro inanay na nila Kuya Dan. Tapos, ayan po yung mga manok, malaki na rin siya ngayon. Pwede nang itinula. Tapos, ayun nga, at kami ay dumiretso na sa kanilang feeding program room dahil yun po yung aayusan natin ng electrical wiring at the same time ng breaker. So, kasama ni Ma'am Jen ang kanyang anak at syempre nandyan din po si Ma'am Tal. At kasama din po natin yung mga teacher na in charge doon sa feeding program room. Kasama natin si Ellie at especially po si Sir Mario. Si Sir Mario po ang head ng ating operation at bukod doon siya po yung wheel natin pagdating sa mga eskwelahan because yung skills po niya na pagdating po sa electrical talaga yung napakalaking na itutulong natin doon sa mga eskwelahan. Kaya shout out po sa iyo Sir Mario, nakikita po ni Lord lahat ng mga sacrifices mo at saka yung pagtulong mo sa iba't ibang school dito sa Dasmariñas, Cavite. At we are so proud of you, Ma'am Jen, we are so proud of you at sa ating presidente po, proud na proud kami sa inyo. At bukod po doon ay sinimulan na nga po na ayusin yung kanilang breaker dahil yan po ay hindi na pasado doon sa mga engineer ng DepEd dahil delikado na po talaga yan. Kahit naman po sa Meralco ay hindi na po ganun ka-recognize yung ganyang klase ng breaker. That's why tinanggal na po at ang dami po talaga din na nakitang problem dahil yung wiring pala is hindi pantay-pantay yung sukat. Meron yatang naging 14 lang yata or naging 12. Tapos nung bandang huli, sinukat namin dun sa labas. Dugtong na lang po pala yun. That's why nung nakita yun ni Sir Mario, sinabi po kagad kay Ma'am Tali, kasama po ni Ma'am Tali yung dalawang teacher na in charge po nga dun sa ating feeding program room. So, talaga pong ipinaliwanag na lahat. Yun naman po ang kagandahan kay Sir Mario. Once na meron siyang mga nakitang problema, sinasabi po niya doon sa in charge na tao. Yun naman po talaga yung maganda para at least nagiging aware din po sila doon sa kalagayan nila doon sa isang location. For example po, nung nakita namin yung problem ng canteen, ang una pong sinabihan ni Sir Mario is yung mga staff sa kantin para makapag-ingat at para maging aware din po sila doon sa nangyayaring problema sa loob ng kantin. Ganun po yung isa sa pinakamagandang traits ng mga tao na kakausapin nyo, especially po when it comes to electrical. Sa mga ganitong simpleng bagay po, makikita natin kung gaano ka-educated and well-knowledgeable yung isang taong pinagkakatiwalaan natin sa isang aspeto o isang profesyon na meron tayong ginagawa o sinusolusyonan. Sa mga hindi po nakakaalam, si Sir Mario po ay professional nautical engineer na graduate ng UST. Kaya po makikita po ninyo siya na napaka-humble lang po, wala po kayong maririnig na kahit anong yabang at napaka-down to earth po katulad po ng aming Vice President at ng aming President. Ako lang po talaga yung makulit at aminado po ako doon. So nung natapos na po namin yung feeding program room sa kanilang electrical, actually meron pa po tayong gagawin dyan ha, because hindi po natin na palitan yung mga wire. Dapat po kasi yung wire is pantay-pantay pero nung chinek po ni Sir Mario is meron pong isang mas maliit or mas manipis na klase ng wire na yun pa po yung main. That's why ni-request po natin at sinabi natin kay Ma'am Tali or sinabi ni Sir Mario kay Ma'am Tali yung concern na kailangan po yung palitan at i-provide po yung mga pangangailangan doon sa wiring at aayusin po natin. So, yung breaker naman po, kapag po sobra, yung power ay kusa naman po yun na namamatay. Kaya po meron pong safety. So, paglabas po namin, una po muna namin pakainin yung aming mga anak. At isa pa po sa palagi ko pong ini-encourage yung mga kasamahan natin sa ating organization.
na sumama po kayo sa mga ganitong gawain natin at Isama po ninyo ang inyong mga anak sa mga ganitong klase ng gawain para na-expose po sila at nagkakakilakilanlanan po sila. At syempre, habang kumakain yung aming mga bata doon, kami naman po ay nangunguha ng halaman dahil plantito at plantita si Sir JP at saka si Ma'am Jen. Tapos ako naman, eat and run lang talaga ang alam ko. Hindi po talaga ako mabuhay doon sa halaman. Pero mahilig po akong mamitas ng mga gulay-gulay. That's why sa simula pa lang ng video, ang kinunan ko kagad ng video is yung mga talong. Kasi nakita ko, hala, bakit sila nawala? Inani na pala nila Kuya Dan, ano. So, ako mahilig ako talaga sa gulay. Kasi yung daddy po namin ni Kuya Arman is talaga pong mahilig pong magtanim ng gulay yon. Kaya never kaming nagutom kahit nasabihin mong hindi kami mayaman. Never kaming nagutom kasi yung daddy namin is masipag magtanim ng halaman. So, yung dun sa tapat ni Ma'am Lainey na mga sili, Ma'am Lainey, ako na po yung nangulimbat. Ako na po yung nanguha. Baka hanapin mo yung mga sili dyan. Nailuluto ko na po ngayon habang nagvo-voice over ako. Shout out sa yung Ma'am Lainey, no? So, ayan po. At namitas din kami ng si Sir Mario pala yung pinapitas ko kasi po baka mamatay yung halaman, hindi na ako papasukin sa Bautista. So si Sir Mario yung nanguha nung mga talbos na pwedeng ko sa tinola, nalulutuin ko nga. Tapos, sama na namin si Pres at saka si Ma'am Jen. Nilapitan namin si Ma'am Tali. Ang nakita ko, syempre, merong ginagawang panungkit. So, dahil nung nakaraan pa, pinag-iinitan ko yung mangga dun sa bubong ng kantin. Sabi ko, susundan ko to sila kuya, mukhang mangunguha ng mangga. So, syempre, iniwanan ko sila doon at dito ako sumunod kay Manong sa kanilang utility at hindi talaga nagkakamali ang intuition ko. Mangga na. So, ito ang mangga nila. Pag tinignan mo, para pong walang bunga. Kasi nga po, puro dahon lang yung makikita mo. Pero yung pala, ang bunga ng mangga nila is natatakpan lang ng mga dahon. Kumbaga, tinago ng mga dahon. So, titignan mo parang ang konti lang. Pero yung kulay green, na balde po ng pintura, ay napuno po nila yon. So, ang kagandahan din po na nakakabuo tayo ng professional, friendly, and good relationship between dun sa mga tao sa loob ng eskwelahan, katulad po ng mga office staff, sa ating mga good teachers, sa ating mga utilities, sa ating mga guard, is sila rin naman po kasi, or tayo din po kasi yung palaging magkikita every time na pupunta kami sa Bautista. Makikita namin si Ma'am Neng at saka si Kuya Dan at saka itong sila Manong, 'di ba? At least familiar na tayo na magandang araw po sir, magandang araw po ma'am. Yun po yung maganda kasi po as stakeholder, no, hindi man ganun ka lalaki yung ating naitutulong, no. At least nakaka-build tayo ng mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera, which is yung professionalism, at the same time kung paano din po tayo nagiging magkakaibigan kasi all things work together for good. Pinakilala ng Panginoon ang isa't isa sa atin, sa bawat isa sa atin, dahil meron po siyang magandang purpose, hindi lang po sa buhay ng mga bata, ng mga teacher, ng mga school staff, kundi sa buhay po natin personally. 'Di ba? Napakasarap na pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka sa isang eskwelahan na lahat nakangiti. Isa pa po 'yun sa nakaka-bless dito sa Bautista Elementary School. Ever since na pumunta kami, wala pa akong nakitang staff o teacher na nakasimangot o ng dedma sa nagtatanong sa kanila. Lahat sila, yung mata nila may sparkling smiling talaga na magandang araw po, magandang hapon po, ano pong kailangan ninyo. Napaka-professional and polite nilang tumanggap doon sa mga tao. Even sa mga simpleng tanong lang, na-address nila ng merong professionalism. At dahil meron akong nakitang malaking mangga, syempre, kinuha ko na. Pero ang sabi ko lang naman, ay kuya, ang galing ang laki nito. Tapos ang sabi ni kuya, sige po, kunin nyo na. Ganun lang yung mga bana. Diba? Yung mga simple, kuya, ang laki nito. Tapos binigay na po. Tapos ang sabi, kumuha na nga daw kami. So, nakakuha na din naman kami ni Ma'am Jen. Pero,
tatlo lang kasi nga nahiya kami, ngiting tagumpay. Tapos ang dami po kasi talaga nung mangga. Titingnan niyo po na parang walang laman yung puno na yan. Ayan po, umakyat na po si Manong. Talaga pong meron niyang isang hila niya lang, para pong umulan ng mangga, ganun karami. Tapos ang lalaki na po, hitik na hitik sa bunga yung kanilang mga mangga. At syempre, dahil nga po hindi maramot yung mga utility sa Bautista, at talaga pong masiyahin sila Kuya Dan at saka sila Ate Neng Orlen yata yung pangalan nun, is talaga naman pong punong-puno yung yung balde na nakita nyo kanina. Tapos ito yung pangalawa na nakuha ko. Actually, hindi ko nakuha, kinuha ko talaga. So, ayun po, tuwan-tuwa kami. At syempre, after that, umalis na yung aming attention sa mangga. Kami naman ay pumunta doon sa may garden nila sa likod, sa parang gulayan sa paaralan sa bandang likod po, at nanguha na si Pres ng kanyang mga malunggay, at gumaya na din ako syempre. So yun po yung ganong karaming manggay nakuha po nila. At ito na po yung documentation pictures po natin para sa pag-aasikaso or pag-aayos ni Sir Mario ng electrical breaker yata ang tawag doon, ng breaker na palitan na. Pero babalik pa din po kami bukas para naman po doon sa pagpapalit ng wiring, dahil nga po yung isa ay mas maliit, which is yun pa po yung pinaka mainline po yata, so kailangan ingatan din natin yung mga estudyante po natin at saka yung mga teacher po natin. That's why babalikan po natin yon. And I hope na enjoy po ninyo yung ating video. Like and share, at again, ini-encourage ko po ang lahat ng ating mga kasamahan sa anti-crime na sumama po kayo sa ating mga gawain na ganito. Kahit 30 minutes to 1 hour lamang po ay malaking bagay na po yun. At isama po natin yung ating mga naka-expose po natin sila sa mga ganitong gawain upang mas ma-inspire po sila. Malaki po ang naitutulong na na-expose yung mga bata sa ganitong mga gawain, dahil yung God-given talent and ability nila is pwede po nilang magamit para sa mas magandang kinabukasan para sa kanila at sa kanilang komunidad at sa kanilang future family. Maraming salamat po, Ma'am Tali, sa ating mga teacher at sa ating mga utility. Ito po yung ating video sa Bautista ngayon. Like and share, and I hope na enjoy po ninyo ang banding na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pagkuha ng mangga at gulay, at naluto na po namin ang aming tinola. God bless everyone!